Hello mga katipid. So ngayon is gagawa po tayo ng pangmalakasang cake ngayong darating po ang Pasko at New Year. So nakikita niyo po ba ito? Ito yung ating dulce de leche cake. Kapag nabawasan na ganyan yung itsura nito, di ba? Kitang-kita yung layer. So napakaganda, napaka-stable po nito at maganda pong gawing extra income ngayong Pasko, ngayong bagong taon sigurado kikita po tayo. At bukod po doon is pwede rin po natin ito panghandaan at ipangregalo. At ang pinakang maganda din po dito, hindi po natin kailangan ng oven. Pero makakagawa po kayo ng masarap na cake. So wag na natin patagalin pa, mag-start na po tayo. So, umuulan na naman. Sana wag naman pong mag-brown out. Ngayon, ang unahin po natin ay ang pag-bake ng ating chocolate moist cake. So, unahin ang cake flour. So, pwede rin naman tayong gumamit ng all-purpose flour. Unahin natin yung mga dry ingredients. Cocoa powder. Bali, yung ginamit po natin ay kay Dutch Baking powder, baking soda, instant coffee. Kakadagdag din po ito para maging flavorful yung ating cake. And then iodizo, pangbalanse yan ng tamis. Yung ating brown sugar, ito pwedeng 1/2 cup brown sugar, 1/2 cup white sugar. Suka, kahit anong brand. Lalagay tayo para mas mag-react pa yung ating baking powder at saka yung ating baking soda. Oil, and then 1 cup ng tubig. So mas better po kung maligam-gam. So hahaluin lamang po natin to. Para hindi po tayo ma-overmix at yung buo-buo ay mawala agad, so gagamit po tayo ng salaan. So, diba, kapag sinala na po natin yan is gana na po siya kapino. Tapos, yung pinakang texture ng mixture natin is ganito po siya kalapot. Ngayon, kunin na po natin yung molder na gagamitin po natin. So, gagamit po tayo nitong rectangular loaf. Ang size po nito ay 6. So, red yung kinuha natin para bagay na bagay ngayong Christmas, diba? Tapos, kung gagawin natin itong cupcake, so sa large na molder, ito po ay 12 pieces. So, itong ating mixture ng ating chocolate moist cake is hindi po ganong kahirap gawin. Para may idea lamang po tayo doon sa pinakang mixture, so gagamit tayo ng cup. So pwede rin naman natin timbangin, ganon. So nakadepende, diba? So maglagay tayo dyan ng 1 cup. Tapos ito, gagamit tayo ng timbangan. Para may idea tayo kung titimbangin naman po natin, mas better din naman na timbang-timbang, diba? Para sigurado na pantay-pantay. Tapos, habang ginagawa po natin to, pwede na po tayo mag-preheat ng oven. Kung oven po yung gagamitin po natin, or kung improvised oven, or kung i-steam po natin, dapat ay naka-ready na po. Tapos, merong labis na kulang-kulang 1/2 cup. So, paghahatiin po natin. So, yung pinakang mixture po natin, estimate, tumitimbang po ito ng 400 grams kapag hinati na po natin yung pinakang mixture po natin. Ito, pwede na natin lagyan ng toppings, peanut, chocolate chips, so, diba? Pwede. So, ngayon, isasalang na po natin ito. Okay, so ako, ang gagamitin ko is improvised oven para makasabay po ang lahat kasi hindi naman po natin masasabi na lahat po tayo ay may oven. Kailangan i-preheat po muna natin bago po natin isalang. Parang sa oven po natin. Tapos yung pinakang apoy po natin dito is mahina po lamang. Kung sa oven naman po, 160 Celsius up and down. Kung sa steamer naman po, medium to low po yung pinakang apoy po natin. Ang baking time po natin ay 30 to 45 minutes. So, i-check na lamang po natin yan ng toothpick at kapag hilaw pa is mag-a-additional pa po tayo ng minutes. Okay? So, balikan po natin after 30 to 40 minutes. After 1 hour, ito na po yung pinakang cake po natin. So, kapag ganyang clean na siya, so ibig sabihin is luto na. So, ngayon, pwede na po nating hanguin. Ang bango-bango nito mga katipid tips. So, diba, kahit wala po tayong oven, pwede pa rin po tayong makapag-bake ng chocolate cake. So, ayan, kung napapansin nyo, yung pinakang chocolate cake natin is hindi pantay. Kanina, nung inilagay natin yung pinakang mixture is hindi po natin na-itap. Dapat itinap natin. So, nawala na sa isip ko. Para pantay po yung pinakang cake po natin. Pero ito po ay okay lang. Kailangan ay flat yung cake po natin. So, dahil medyo napadami yung pinakang mixture natin, papantayin po natin yan. Para mas mabilis po nating ma-flat, ibabaligtad ko po muna dito.
Tapos saka po natin i-slice. Pero bago po yon, iintayin lang po muna nating lumamig kasi mainit pa talaga siya. Okay, so magbabalik po tayo. So ngayon, habang pinapalamig natin yung ating chocolate cake, ngayon kung natatandaan nyo, yung ginawa nating yema spread or dulce de leche, ngayon isasali na po natin sa isang lagayan. Kasi ito ay imimix po nating mabuti. Kasi ito yung ipa-pipe natin or tatoppings natin dun sa cake po natin. So ngayon, hahaluin natin. Baga para kuminis yung pinakang texture. Tapos kung itatanong nyo naman kung pwede ang mixer, siguro kung gagamit tayo ng mixer is dahan-dahan kasi baka mag-form siya ng bula-bula. So dito, pwede magkaroon tayo ng dalawang flavor. Yung isa, yung original na dulce de leche. O kaya naman is salted dulce de leche. So after po nito, balikan na lang po natin ulit yung cake po natin kung malamig na. So, unang-una, tatapyasin muna natin yung pinakang ibabaw kasi masyado siyang maumbo. May pwede pa po tayo diyang gawin. Tapyasin po ulit natin sa gitna, pero ito naman po ay optional po lamang. Para mas magandang tingnan is maglalagay pa po tayo ng palaman sa gitna. Tapos, gagamit po tayo ng piping bag sa pagpapalaman po natin. Pwede naman natin kutsarahin, pero dahil hindi pa ganun ka-firm yung ating cake, medyo mainit-init pa, so baka masira lang siya. Mahihirapan tayong mag-flat. Kaya ngayon ay gagamitan natin ng piping bag. Pwede nating dagdagan, depende sa nating kapal ng palaman natin. Pero yung ganung kanipis, islasa na po yun. Pag ipaplat nyo lang, pahid-pahid lang po na ganito. Parang nagpaplat lamang din ng parang semento. Kasi kapag ginanon-ganon po natin yan, madadala lang yung pinakang cake po natin. After po nan, pwede na nating ilagay yung pinakang ibabaw. So, itong pinakang ibabaw, pwedeng gamitan natin ng piping bag, pwede rin namang hindi na, pwede na lang kung saan po tayo madadalian. So dito, hindi ko na masyadong kakapalan yung pinakang dulce de leche natin. Kasi yung isang lata is pagkakasyahin natin sa dalawa. So okay lamang naman po yun. Kasi dito sa pinakang gitna is maglalagay tayo dyan ng leche plan na ginawa din po natin. Yung parang pinakang part 1 natin. So halimbawa naman, kung hindi na po tayo maglalagay ng leche plan, so yung isang lata is mapapalagay po natin dito yon. Kulang-kulang. Kasi kailangan is ma-cover natin to ng ayos. Yung hindi po labas, yung pinakang chocolate po natin. Kumbaga, ang makikita na lang talaga natin sa ibabaw is yung pinakang dulce de leche po natin. So, dahil lalagay pa naman tayo ng leche plan dyan, hindi na makikita yung pinakang cake. So, okay lamang po yan. Gagamit tayo ng piping bag. So, yung pinakang tip, depende na po sa atin kung anong gusto nating design. So, ito is ilalagay ko lamang po dito sa gilid. Tapos, lagyan na din po natin ng toppings. Kung natatandaan nyo, yung leche plan natin na ginawa, so eto na po yon. Nakalagay lang siya sa ref. Talagang hindi namin kinain kasi sabi ko is itatoppings po natin dito. So, ang gagawin natin is, magi-slice lang ako dito ng haba-haba. Pwede rin naman na square-square. Depende kung anong gusto natin. So, ako, i-slice ko siya ng haba-haba. Isasalin ko na lamang po siya sa pinggan para madalian ako sa pagkuha sa kanya. Depende na sa atin kung gaano kalimit yung pagitan ng leche plan. Ito na yung ating dulce de leche cake. So, yung isa, ganito din po yung gagawain po natin. Okay, so eto na yon. So, dito, ginawa ko square-square para meron tayong idea. Okay, so ito, tigkalahati ng ating leche plan. And pwede tayo dito mag-design pa nito. Eto na po ang ating dulce de leche cake. So nice. Diba? Ganda-ganda, oh. Okay, so ayan na. Sobrang happy ni Ate Tipid Tips kasi gandang-ganda dun sa ginawa niya. Dulce de leche cake. So dito, yung tinapyas natin, yung pinakang ibabaw. So ito, hindi po ito masasayang kasi pwede rin po natin ito pagkuhanan pa ng extra income. Kasi pwede natin gawin choco moist cake, cake in a tub, katulad po nito, or ice cream cake in a tub. So diba, dagdag extra income din po natin yon. O kaya naman is pang merienda na po ng mga chikiting po natin. Diba?
Ang ganda-ganda mga katipid tips. So, kinuha na ni Ate Rog yung cake na tira. Type na type niya yun. Ano ba namang hindi magiging happy sa ginawa po natin na dulce de leche cake. So, yung pinakang packaging natin, kapag nakalagay na, ganda niya lalong tingnan. At saktong-sakto yung nakalagay sa loob. Wow! Tingnan nyo ang layer mga katipid tips. Yung cake, dulce de leche cake, tapos yung dulce de leche ulit, at yung ating leche plan. Napakaganda niyan tingnan, no? Napaka-stable din. Tapos ayan siya. So wala po akong masabi, ang sarap po ng ating dulce de leche cake at ang sarap humigop ng kapeng mainit na mapait. Kasi malalasan talaga natin dito yung pagka-creamy, pagka-milky ng cake po natin. Kaya ang sarap-sarap humigop ng kape. So kapag nagsama-sama na yung ating dulce de leche, yung leche plan, yung ating chocolate cake, napaka-sarap, napaka-rich nung lasa mga katipid tips. Alam mo yung tipo na nagkikrave kayo sa mga cake? So, pwedeng-pwede to. Satisfied ang cravings nyo po dito. Tapos, ito yung tipo na ang sarap-sarap utiin kapag kinakain. At masarap din po ito na malamig. Tapos, kung gusto natin, isaktong-sakto yung pinakang mixture natin, walang labis, walang kulang, pwede tayong gumamit ng size 7 na aluminum tray. Saktong-sakto na po yun. So, kagandahan dun sa ginamit natin dulce de leche at yung ginamit po nating brand ng gatas dun, yung Alaskang Yellow, napaka-firm. Hindi tayo mahihirapan sa pag-pipe po nung cake po natin. Talagang kitang-kita yung ganda nung pagka-pipe nung cake po natin. So, ngayong Christmas, ngayong New Year, so pwedeng-pwede po tayong gumawa po nito. Pwedeng pang regalo at higit sa lahat is pwede po talaga natin itong negosyohin. Tapos man ang Christmas at New Year is pwedeng-pwede pa rin po. Kasi pwede po tayong gumawa nito ng iba't ibang size. Pwede natin siyang gawing bilog na malaki, square, rectangle, dulce de leche roll. So, diba, kahit anong okasyon, pwede natin gawin at pwede po tayong magpa-order. So, sana, diba, dito sa simpleng video po natin, kahit wala po tayong oven, is talagang pwede po tayong makagawa ng cake. Pwede po tayong makapag-extra income. Diba? So, yung leche flan po natin, napaka-creamy po nan. Kung hindi nyo pa po napapanood, ayan po yung video nyan. So, ilalagay ko na din po yung link sa description. At yung ating pong dulce de leche sa magtatanong, kung hindi nyo pa rin po napapanood, ginawa na din po natin yan. So, maglalagay din po ako ng link at yung pinakang cake po natin kung paano siya binuo, so ito na po yun. Pinagsama-sama na po natin dito. Okay? At ngayon is mag-costing na po tayo para may idea tayo magkano po ang puhunan kada isang aluminum tray na ang size po ay 6 at kung magkano po ang posibleng bentahan at posible po nating tubuin. Okay? So mag-start na po tayo ng ating costing at yung lagi ko po sinasabi is magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't ibang nga po tayo ng lugar, so iba't ibang presyo po yung nabibili po natin. Basta mahalaga dito, idea po kung paano po natin i-costing yung produkto po natin. Pisahan po natin sa pinakang cake po natin. So, sa 1.5 cup ng cake flour, 12 pesos. Sa brown sugar po natin, isama na din po natin dito yung pinakang tubig po natin, sabihin na 14 pesos. Dashed cocoa powder, 18 pesos. Baking soda, baking powder, 2 pesos. So, pag samasamahin na po natin yung asin, coffee, at saka yung vinegar, so sabihin na po natin na 3 pesos. Kaya ang total ng ingredients sa cake ay 48 pesos. So, mag-a-add pa po tayo doon nung pinakang leche plan po natin. Okay? So, kung napanood nyo na po doon sa video nating nauna, ang puhunan po natin sa pinakang leche plan po natin with packaging, ang bentahan po ay 100 pesos. Ngayon, dahil tayo naman po yung gumawa, so, tutuusin ko na lamang po siya sa 80 pesos. Kumbaga, without packaging. At doon sa dulce de leche po natin, ang puhunan po doon, kada isang lata is 70 pesos. Ngayon, kung ibebenta natin siya ng isang lata sa meron na pong tubo is 150 pesos. Ngayon, yung pinakang dulce de leche po natin, yung inilagay po natin dito, sabihin na po natin na 150 pesos yung pinakang dulce de leche po natin. So, walang lugi. Tapos, sa pinakang packaging po natin is 20 pesos po ang isa po nito. So, 40 pesos po yan. Pero sabihin na po natin na 50 pesos para kung maglalagay tayo ng sticker, tapos ipa-plastic pa po natin, di ba? And then, mag-plus na din po tayo ng pinakang labor at gas po natin nung niluto po natin. So, mahina lang naman yung apoy nun. Tapos, konti lang naman po yung ginawa po natin. 2 pieces lang. So, sabihin na po natin na 50 pesos. Kaya, ang total po lahat ng naging puhunan po natin ay 378 pesos. Ngayon,
Ngayon, i-divide po natin sa dalawang tab na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 189 pesos po yung pinakang puhunan po natin dito. Kasama ang leche plan, dulce de leche, cake at yung packaging po natin. Ngayon, yung bentahan po rin po nito, depende pa rin po sa atin. So, pwede po nating ibenta ng 250, 280 to 300 pesos. Kung ang bentahan po natin ay 250, posible po tayong tumubo ng 61 pesos po kada isang aluminum tray. At kapag times po natin yon, 122 ang posible po nating tubuin dito po sa dalawa. Ngayon, imagine, hindi naman imposible dahil ang sarap ng ating cake. So, kung halimbawa, mapapalakas po natin to, sinumahan po natin ng consistent, sipag, at tiyaga, di ba? So, ipagpalagay natin na nakaka 1 kilo na. Sa isang kilo estimate, makakagawa po tayo ng 14 pieces sa ganitong size. Kapag nangyari po yun, napapaubos po natin yung 14 na aluminum tray. So, posible po tayo dyan tumubo ng 1,708 pesos. Tubong-tubo lamang po yun sa 1 kilo kung mapapaubos po natin ang 14 tray sa isang araw, di ba? So, hindi naman po yun imposible kasi minsan talaga merong peak season na napakabili ng mga cake. Lalo na kung matututunan ng customer po natin na kada order nila is merong ma-order sa atin. So, hindi po imposible yun at pwedeng mas tumaas pa. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit akong idagdag ng magandang negosyo idea po sa inyo ngayong Pasko at bagong taon. So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!